Sige, pakita natin yung slide. Anong nararamdaman nyo pag nakakita kayo ng Christmas tree? 'Di ba? Kapag kunwari, si mama talaga, noon pa man, ano yan, September pa lang, October, nagtatayo na yan ng Christmas tree sa bahay namin. So, may binili pa yan dati sa Uniwide. Wow, Uniwide. Matandang-matanda. Ayan, Uniwide. Ay, alam ko Uniwide ba or ano. Basta gano'n na pang-decorate niya, ganyan. Tapos, basta kami, kada Pasko, ano na yan, kumbaga parang inaasahan na namin yan na si mama lagi siya magsa-set up ng ganyan. Natigil lang kasi nga naging Christian kami, hindi na kami naniwala sa mga Christmas tree. Pero 'di ba, pag nakakakita ka ng Christmas tree, wala, parang ang ganda talaga, 'di ba? Hindi mo maiwasang magpa-picture. Ayan, magpapa-picture nga sana kami nung time na anniversary nila mama. Pagpunta namin, naglakad pa kami papuntang munisipyo. Pagdating namin doon, patay na. Ay, ang hina kay Mayor. Parang ganun. Yung pala, hanggang alas 9 lang, yung Christmas tree doon na mailaw-ilaw. Tapos, di ba, may mga iba't ibang klase ng itsura niyan. Merong white, di ba, may kulay white na Christmas tree. Di ba? Tapos may mga Christmas tree naman na punong-puno ng mga ilaw. Next natin yung mga ilaw. Tapos sa ilalim nga, may mga gifts, di ba? And sa iba't ibang mga pasyala, next natin, yan, makikita nga yung mga iba't ibang klase ng mga Christmas tree, tapos may mga parol pa sa taas, tapos may iba't ibang mga nakasabit dyan. Ngayon, inalam namin, ano nga ba ang dahilan? Bakit may Christmas tree? Bakit ba nauso yung Christmas tree na yan? Yan pala ay nagsimula nung panahon na meron silang tinatawag na Saturnalia. Tapos ang mga tao noon ay nagde-decorate ng kanilang mga pintuan o kanilang mga bahay using evergreen. Ang tawag nila dyan ay evergreen. Tapos meron silang mga paniniwala na dapat, kumbaga sa event na to, kailangan may ganun nga talaga sa mga pinto. Tapos meron din, parang turo ng Romans na kailangan may mga ganun nga daw. Tapos meron din na nagsasabi na kaya nauso yung Christmas tree dahil doon sa mga sumasamba sa mga puno. Pero parang lahat kasi yon nabasa ko. Pero ang conclusion lang doon, ang Christmas tree pala talaga ay isang pagano na decoration. O ibig sabihin, parang there is no such thing as Christmas tree sa Bible. 'Di ba? Wala talagang Christmas tree sa Bible. Kaya yung mga Kristiyano, most of them, pero hindi naman natin kinokondem yung mga nagki-Christmas tree. Marami sa mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga nag-aral na ng Bible, hindi na nga nagki-Christmas tree. Yan. Tapos ang rason naman ni Bishop, bakit daw hindi siya nagki-Christmas light na yung paganon-ganon, yung on and off. Kasi nga, parang daw yon simbolismo ng Kristiyanong pamumuhay. Yung on and off din daw, di ba? So, dapat pag nagki-Christmas light, steady lang. Ayan. Pero, yun nga, may mga ganun pala na may mga practices tayo na hindi pala biblical, tsaka may mga figure, di ba? Tuwing Christmas na hindi naman biblical, kagaya nino, ni Santa Claus, ni Frosty the Snowman, ni Rudolph the Red-Nosed Reindeer, di ba? So, yan yung mga hindi naman biblical, yung mga sayaw ng sex bomb, di ba? Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Yan, sana mga pinipili daw natin, yung mga papakinggan natin, di ba? Na ganon. Pero alam nyo ba, pag naman nag-aral ka pala talaga ng Bible, ano ba talaga ang puno o Christmas tree ng Diyos? Pero yun nga, dito, nung napag-aralan ko nga, nung nakita ko yung message ni Vernon McGee, si Lord pala, may Christmas tree siya. And alam nyo, ang Christmas tree ni Lord, ayan, yan nga yung cross, di ba? Sa cross ng Kalbaryo, yan talaga ang kanyang Christmas tree. Kaya ang title ng message natin ngayon, The Cross is God's Christmas Tree. Yan talaga ang, kasi iniisip ko, ano kayang i-message ko ngayong communion, and at the same time, December na, Pasko na, di ba? And yan nga yung nabasa ko and also binaba ni Lord sa puso ko yung about sa cross, 'di ba? Kasi iniisip ko paano nga bang magko-communion kami pero Pasko yung tema. Ayan, the cross is God's Christmas tree. Ngayon, saan natin makikita 'yan? Ang term kasi ng Bible noon, sa cross ni Jesus ay tree talaga. Sample nito yung 1 Peter 2:24. Sabi diyan, who his own self bore our sins in His own body on the tree
that we, being dead to sins, should live unto righteousness, and by whose stripes ye were healed. Ano yung term doon? Tree. Diba? So yung cross is God's Christmas tree. And alam nyo, kagaya ng mga Christmas tree sa mundo, diba, kapag nag-decorate sila ng Christmas tree, may regalo sa ilalim, may mga regalo. Alam nyo ba, ang God's Christmas tree ay may mga regalo din sa ilalim nun. The gifts under God's Christmas tree. Kaya yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga na to. Ano yung mga regalo ng Diyos doon sa ilalim ng Christmas tree na yon? Nanawa, ngayong Pasko, actually hindi nga lang ngayong Pasko, di ba? Sa araw-araw ng buhay natin ay matanggap natin to. So wag na natin patagalin. Ano yung mga regalo ng Diyos under God's Christmas tree? Una, the gift of salvation. Sabihin nyo nga, the gift of salvation. Ayan. Ang unang bubuksan nyo sa ilalim ng Christmas tree ng Diyos ay walang iba kundi ang regalo ng kaligtasan. And sa kaligtasan na yon, maraming mga nakapaloob. Di ba? Andyan ang redemption, andyan ang justification, andyan ang sanctification na nanggagaling sa Panginoon. Pero all of that, ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Kagaya nga ng justification, di ba? Just as if you have not sinned. Dahil naligtas ka, ang lugar mo na ngayon sa Panginoon o ang position mo na ngayon, parang hindi ka nagkasala. Kaya alam nyo, every time na malalaman natin yan at maaalala natin na meron pala tayong justification, meron tayo ngayon na boldness na makaharap sa Diyos. 'Di ba? Hindi tayo ngayon mahihiya, panay mapupuno ng shame o ng guilt. Bakit? Kasi nga binigay na sa atin ng Diyos yan eh. Yung just as if you have not sinned. And sa 1-to-1, meron nga kayong tinatawag doon, 'di ba, na substitution kung tawagin. Na ang ginawa ng Panginoon in order for us to be saved ay nag-substitute siya. 'Di ba? Yung dapat ikaw ang magbabayad pero siya na lang. 'Di ba? Kaya nga si Billy Graham magmula pagkabata niya hanggang dulo ng buhay niya, yun pa rin ang mensahe niya, 'di ba? The good news of our Lord Jesus Christ. Kasi yung good news daw na yun, kahit kailan hindi nag-e-expire yun. That is the message of the ages. Ibig sabihin, from generation to generation, kailangan marinig yun. Kasi nga naman, isipin yung maigi. Kapag ang tao, hindi niya malaman ang mabuting balita na to, ano na lang ang buhay niya? Di ba? Ang buhay niya ay punong-puno ng kasalanan. Yung bigat, di ba? Yan ang ganda ng kanta natin sa kids church, di ba? Na ang bigat ng sala ko'y naalis. Di ba? Dahil sa krus ng Panginoon, dahil sa dugo ni Jesus. Kaya naman, tayo, we need to rejoice. Ngayong Christmas, di ba? Kailangan masaya mong tanggapin yung kaligtasan na yan. At ang regalo na yan ng kaligtasan, tatandaan mo, may pangalan mo yan. And ngayon, kapag merong pangalan ang isang regalo, nakita mo Alona Getalado, anong kailangan mong gawin? Di ba? Tanggapin. Di ba? Anong kailangan mong gawin? Magpabebe? Ay, hindi akin yan. Baka ibang Alona Getalado yan. Di ba? Tanggapin mo boldly, confidently, tanggapin mo, ay akin to. Ganon din sa kaligtasan. Kung binigay na yan ng Panginoon, kung finish na yan, di ba? Kung tapos na yan, tanggapin mo ng maluwag sa puso mo. And alam nyo, kapag natanggap nyo kasi yung kaligtasan na yan, oh, happy day. Di ba? Oh, happy day, oh, happy day. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was. Di ba? Kaya ang lahat ng mga tao na na-realize na ligtas na sila ay masaya na mga tao. Bakit? Kasi alam nila na ang kasalanan nila ay wash away na. Oo, may mga unrighteousness tayo na nagagawa. May mga pagkakamali. Pero yung lahat ng kasalanan natin, bayad na yun. 2,000 years ago, dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi mo nga, sa katabi mo, buksan mo na yung regalo na yan. Tanggapin mo na yung regalo na yan. Di ba? Kasi isipin nyo maigi, kung hindi mo tatanggapin, paano kang maliligtas ngayon? Di ba? So, tanggapin natin, the gift of salvation. Kaya, yan ang unang rason, bakit tayo masaya ngayong Pasko. Dahil ligtas tayo. Amen? Ligtas tayo. Pangalawang regalo sa atin ng Panginoon under God's Christmas tree is the gift of peace. Ayan. Nakakatuwa, no? Na meron tayong kapayapaan. Regalo ng Diyos yan. Kaya tanggapin din natin, di ba? Basahin natin yung Romans 5:1. Therefore, kailangan ganon, high pitch. Therefore,
Being justified by faith. Yan. Dahil na-justify na tayo ngayon, meron tayong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? And actually, yan talaga din ang message ng Christmas. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Di ba? So yan ang message ng Pasko. Sabi dyan sa Luke 2:14, no? Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill towards men. Di ba? So yan, na sinasabi ng Bible na yan, glory to God. Di ba? And peace towards men. Bakit? Na yung dating makasalanan na mga tao at ang Diyos ay banal, bati na ngayon. Di ba? Reconciled na ngayon. And alam nyo, malaman nyo lang na reconciled kayo sa Panginoon, peace will start. Peace will begin to take place. Kasi alam nyo bakit daw kulang talaga ang peace ngayon? Walang mga peace ang mga tao ngayon dahil nga kagalit pa nila ang Diyos. Alam nyo, nagsisimula ang kaguluhan sa buhay o problema sa buhay kapag kayo ng Diyos ay hindi nagpapansinan. Pansinin nyo, kapag ang isang tao o dalawang magkaibigan, magkasintahan o magkaano paman, hindi nagbabati, di ba? Hindi nag-iimikan, hindi nagpapansinan. Pakiramdam, magaan ba? Masaya? Hindi, di ba? Pero imagine niyo, ganun ka rin sa Diyos. Hindi mo pinapansin ng Diyos, hindi ka rin niya pinapansin. Anong mararamdaman mo? Bigat talaga. Pero salamat sa Panginoon, bakit? Meron ng kapayapaan ngayon. Kasi si Jesus, di ba? Ginawa niya, binalik niya yung relasyon natin sa Diyos na minsang nasira at ngayon ay di ba? Binabalik, nare-restore na. Di ba? Kaya naman kapag kulang ka sa peace, ibig sabihin yan, dapat tanggapin mo yung peace na galing sa Panginoon, na dapat bati kasi kayo ni Lord. Pero yun nga, sabi ng Colossians 1:21, and you that were once alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Sabi nyo nga, reconciled. Ibig sabihin, ibinalik ng Diyos. Diba? Kaya through the cross of Jesus, nagkaroon tayo ngayon ng peace with God. Diba? Through Jesus Christ, death on the cross. Alam naman natin yan, diba? Napakinggan natin yan sa 1-to-1. Diba? Noon pa man, na ang tao, hiwalay sa Diyos. Bakit? Dahil makasalanan ng tao. Pero salamat sa Panginoon, dumating si Jesus, diba? Nagpakatao siya para tubusin tayo sa kasalanan. Kasi kung halimbawa, espiritu niya tayong ililigtas, wala. Parang invalid daw yon. Bakit? Kasi legally, ang nagkasala naman talaga ay tao. Di ba? Si Eva at Adan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpakatao siya. And again, kagaya ng sinasabi ko sa OBS, 100% God, 100% man. Di ba? Paano nangyari yon? With God, all things are possible. Amen? Amen? Kaya amazing nga ang Diyos eh. Di ba? Kaya nakaka-bless ang Diyos talaga. And ako nga, kung halimbawa ngang sasabihin ko sa inyo, di ba? Kunwari, sasabihin ko sa inyo na, alam nyo ba, guys, dito sa bulsa ko, merong rep dito. Naniniwala kayo? Oy, Gabi, dito sa bulsa ko, merong dito, swimming pool. Di ba? Naniniwala ka? Uy, Althea, dito sa may washing machine sa bulsa ko. Labas ko, gusto mo? Diba? Parang kayo, niloloko ba ako ni Pastor? May washing machine daw sa niya, sa bulsa niya, ang liit-liit ng bulsa niya. Pero imagine niyo, Creator of the universe, Maker of heaven and earth, nagkasya dun sa baby. Diba? Na nasa manger. Diba? Na nasa sabsaban. Amazing. Diba? Kaya kung nagawa niya yon, kaya niya ring pabalikin o panumbalikin yung relasyon ng Diyos at relasyon ng tao. Kasi walang imposible sa Kanya. Amen? Amen? Kaya hindi mo kailangan ng kung sino-sinong Miss Universe para magkaroon ng peace and world peace. Diba? Bakit? Kasi kailangan mo lang si Jesus, may peace ka na. Amen? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may peace yan? Laging nakaganon. Laging busangot ang mukha, mukhang may problema, mukhang
Yung problema ng sansinukob ay nasa kanya. Pero may magandang balita tayo, di ba? Ang kapayapaan ay nanggagaling kay Jesus. Di ba? Peace is not the absence of problems. Di ba? Peace is having Jesus Christ on your heart, in your heart, di ba? Inside your heart. Knowing na everything will be alright pag nandyan siya. Amen? Kaya nga kahit pumunta pa kayo sa book sale, sa National Bookstore, lumapit kayo sa mga psychologists, 'di ba? Psychiatrists at kung ano-anong 'di ba? Hindi kayo nila mabibigyan ng totoong kapayapaan kasi ang nagbibigay lang noon ay walang iba kundi si Jesus. So una, the gift of salvation, pangalawa, the gift of peace. Pangatlo, the gift of access to God. Ito naging favorite ko to, ang galing nito. Basahin natin Romans 5:2. By whom access by faith into this grace in which we stand. Na magmula ngayon, meron na daw tayong access sa Diyos. Pag sinabing access, pwede kang lumapit, pwede kang pumunta, di ba? Pwede kang manalangin sa Diyos. And alam niyo, nakakatawa, sabi ni Dr. Griffith Thomas, alam niyo ang Christianity daw pala para sa kanya is the religion of access. Ang galing, no? Sabi niyo nga, religion of access. Yan. Bakit? Kasi magmula nang si Jesus ay dumating sa buhay natin, nagkaroon na tayo ng access. Kasi alam nyo ba bakit? Kasi ang mga religion daw, next natin, ano ang ginawa ng mga religion? Sinat up, sinat down, at yung hiniwalay talaga tayo sa Diyos. Di ba? Sabi dyan, no, religions are nothing but a maze of ritual and liturgy that have never guaranteed any man's entrance into the presence of God. In fact, religion stops man and blocks the way until he does something or pays something. Sino sa inyo nakarinig na ng ganyan? Oy, Rapa, kung gusto mong makapasok sa langit, kailangan magbayad ka. Di ba? Ikaw, Ella, kung gusto mong pumunta ng langit, kailangan lumuhod ka magmula dun sa ina ng awa, tapos kailangan nakaluhod ka, punta ka sa bayan, punta ka naman Olax. Di ba? Ganon. Diba? O kaya naman, i-recite mo tong 10 abag Ginoong Maria, 5 sumasampalataya, 20 ama namin, para maligtas ka. Diba? Yan ang sinasabi ng religion. Diba? Do. Pero ano sinasabi ni Lord? Ano ang sinabi ni Jesus? Done. Diba? Ibig sabihin, tapos na. Nangyari na. Nagawa na. Diba? Kaya again, ang religion, nilabas tayo. Diba? Hindi tayo makapasok. Pero ang relasyon sa Diyos with Jesus Christ, meron na tayong access. Kagaya nga, nung Old Testament pa lang, diba? Hindi na makapasok talaga ang tao sa harapan ng Diyos. Bakit? Diyan sa tabernakulo na yan, isa lang ang makakapasok. Tapos, isa na nga lang, isang beses pa sa isang taon. Diba yung tinatawag nga na Day of Atonement? Diba? O kung normal ka lang na tao, anong mararamdaman mo? Grabe, ang suplado ng Diyos. Grabe naman, napakamakasalanan ko. Ang dumi ko naman. Diba? For such a worm as I, how wretched I am. Diba? Ang dumi ko naman. Bakit isipin mo, isa lang ang pwedeng pumasok? Yung high priest lang. Diba? Doon ka lang sa labas. Iunat mo lang yung yung kamay, mo lang, mag-offer ka lang ng kambing. O hanggang doon lang. Pero yung talagang maramdaman mo yung presence ni Lord, makalapit ka, hindi. Diba? Tapos ito pa, tabernakulo na nga, meron pa tinatawag na, outer court, inner court, holy place, most holy place. Grabe naman, daming harang. Diba? So, ganun talaga. Ang religion, wala, hindi ka makapasok. Diba? O tapos, in-upgrade yan, ginawang templo. Nung panahon ni Solomon, di ba? Ginawang templo. Pero naging templo na nga, ganun pa rin. May inner court, di ba? May outer court, may most holy place, di ba? Ang hirap naman pumasok diyan, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Through Him, we can access God. Di ba? And ngayon, at sa panahon natin ngayon, ano naman ang pinapasang katuruan? Dito naman, nung dati, Catholic tayo, ganun din. Hindi rin makadiretso sa Diyos. Di ba bakit? Sinasabi kapag may kasalanan ka, mag-communion ka.
magkumpisal ka. O princess, katagpuin mo si father mamaya, ha? O, sabihin mo, tapos si father ngayon, papasok sa kwarto. Diba? Tapos may harang din. Kahit kay Father, may harang din. Diba? Sa Diyos, may harang kay Father din. Ganon. Tapos doon ka lang magsasalita sa parang, yung ganon. Diba? Yung may butas-butas. O doon mo sasabihin. Diba? Sasabihin ni tawag doon, Alona, Father, 3 po ang lalaki sa puso ko. Patawarin niyo po sana ako. Diba? Si Robert po, si Diego, at saka po si Mario. Yeah, di ba? Kumbaga, sasabihin naman ng father, sige, pinapatawad na kita. Basta lumuhod ka doon, tapos mag-offering ka. Yan. Tapos magdasal ka ng Abaginoong Maria. May latigo doon, latiguhin mo yung puso mo. Di ba? Parang, sipin mo ba, grabe naman. Di ba? Parang ang hirap naman. Pero imagine niyo, ito, Hebrews 4:14-16. Anong magandang balita? Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Di ba? Nakapasok sa heavens. Walang iba kundi Jesus, the Son of God. Kaya naman, let us hold fast our profession. Let us therefore come boldly, sabi niyo, boldly, unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ano nang balita ngayon? Sinasabi na, lumapit na tayo sa Diyos. 'Di ba? Nang may lakas ng loob. 'Di ba? Confidently. Bakit? Kasi meron na tayong great high priest na pumasok dun sa heavens, 'di ba? And sabi nga Hebrews 10:19-20, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. 'Di ba? At hindi dugo ng hayop o ng kambing o ng tupa ang inoffer niya, kundi mismong dugo niya. Sabi dyan, by a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh, and having on an high priest over the house of God, let us draw near. Sabi niyo, draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen? Amen? Yan. Kaya pinapalapit na tayo ng Diyos. Kaya ang itsura ni Lord ngayon, nasa heaven siya, nag-i-intercede siya para sa atin. Next. Ayan. Siya yung great high priest natin, kaya naman pwede tayong lumapit sa Diyos. Di ba? Sabi ng Bible, He ever liveth to make intercession for us. Nabuhay siya, magpakailanman para Para manalangin. Di ba? Para ipanalangin tayo. Kaya, halimbawa, ngayon, di ba, pumalya ka man o may mangyari man sa yung masama, salamat sa Panginoon kasi may nag-i-intercede para sa'yo. Merong nagsasabi sa Diyos Ama na, Diyos Ama, tanggapin mo yung panalangin ni Jillian kasi meron siyang pananampalataya sa akin. Diba? And ngayon nga, diba, sa mga kumpanya, lalong-lalo na ngayon, Christmas party, meron silang tinatawag na, kunwari, ayaw nilang mag-bit-bit na mga regalo, o yan naman ng mga grocery bucket. Ito na lang yung binibigay nila. Ano tawag dyan? Yung mga gift certificate. Wow, certificate. Ayan. Tapos, yung gift certificate na yan, ay ibibigay mo kung saan mo gusto. Diba? Na kunwari, ang gift certificate na yan ay sa contest galing. So, magkakaroon ka ng cake o kaya naman ng kanilang mga brownies worth 1,000 pesos. Basta 1,000. Ewan ko na lang kung pwede bang dagdagan yan. Alam ko, pwede naman dagdagan. Kunwari, ang cake ay 1,200. O, bigay ka na lang ng 200, tapos bibigay na nila sa'yo yung cake mo. Di ba? Yung may manggan sa ibabaw. Ay, sarap. Di ba? So, yan yung tinatawag na gift certificate. Ang gift certificate, yung talagang sinasabi niya sa'yo, gastusin mo to, may access ka. Di ba? And nakakaawa ka kung may gift certificate ka, tapos nag-expire na't lahat, hindi mo man lang nagamit. Di ba? And how much more, ganun din ang ginagawa, sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon. Now we have, next natin, access to God. Ngayon, ang sinasabi niya sa'yo, gamitin mo yung access na yan. Amen? Gamitin mo yung access na yan. Huwag mong sayangin. Naintindihan? Di ba? Kasi tayo nga, minsan may mga, yung spirit ng religion, na akala natin dahil sa mga nagawa natin, hindi na tayo pwedeng makalapit sa Diyos. Pero hindi. We have a high priest, great high priest, di ba? In heaven.
Minsan may mga pagkakataon tayo, di ba, na, Pastor, kasi may nagawa ako eh. Kaka-exam lang last week. Hindi ko napigilan. Nakatingin ako sa katabi ko. Yung isa exam, Pastor, naka-50 ako. Over 50. Sa pagtingin lang dun sa classmate ko. Kaya ngayon, Pastor, ang taas ng grades ko, pero ang baba naman ng spirit ko. Diba? Bakit? Kasi yung 50 kong yun galing sa classmate ko. Diba? Ngayon, parang inisip mo tuloy, nahiya ka na kay Lord, nahiya kang lumapit, diba? Nahiya kang ano. Diba? Pero pwede kang lumapit sa Diyos, hingi ka ng tawad. Lord, patawarin niyo po ako. Promise, sa susunod na exam, sa final exam, doon naman ako sa kabila titingin. Yeah, di ba? Pero yun nga, hindi na po ako titingin, di ba? Lord, ganyan. Pero yun nga, dapat gamitin natin yan. Amen? Iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen po? Amen. Next naman, pangatlo, ay pang-apat na, the gift of hope. Ayan. Sabihin nyo nga, hope. Ayan. So, Romans 5:2, basahin natin. By whom also, lakas. 1, 2, 3, go. By whom also and rejoice in the hope of the glory of God. Diba? Ano ibig sabihin ng hope? Ayan daw yung thing that keeps you going. Diba? Pag sinabing hope, ayan yung bagay na nagpapatuloy sa'yo. Diba? Na halimbawa, bakit ka babangon para mag-aral? Kasi may hope ka na makakapagtapos ka, na magkakaroon ka ng 99 sa PE, di ba? Magkakaroon ka, bakit ka, babangon para magtrabaho? Kasi may pag-asa ka na magkakaroon ka ng bonus, 13th month, this December, November nyo ba nakuha? Yan, di ba? May inaasahan ka. Di ba? Bakit ka nanliligaw, ganyan, kasi inaasahan mong mataypan ka rin niya, di ba? So, yun yung tinatawag na hope, di ba? And yan yung nagtutulak sa atin para magpatuloy. And alam nyo, tayo, ganyan din daw dapat ang tingnan natin na regalo ng Diyos. In order na magpatuloy ka, huwag kang huminto sa Diyos, hindi ka mapagod o madapa ka man ay magpatuloy ka, tingin ka sa hope na binibigay ng Panginoon. Ano sabi dyan? Titus 2:13, sabi, next natin, looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ano daw ang dapat tignan? Yung blessed hope na si Jesus ay darating, na si Jesus ay magpapakita ulit. Di ba? Tapos sabi nga daw nila, next natin yung picture, sabi nila, kapag daw nakatingin ka sa tribulation, hindi ka daw magkakaroon ng pag-asa. Hindi ka daw sasaya. Bakit? Pag kayo ba iniisip niyo yung tribulation, masaya kayo? Pag iniisip niyo yung pupugutan ng ulo, bawat mga Kristiyano, tatatakan ng 666, bawat mga tao, di ba? Yung mga tawag doon, asteroid, comet, magbabagsakan, bulkan, magsasabugan, di ba? Huhulihin lahat ng mga may faith kay Lord. Di ba? Parang ang hirap magkaroon ng parang ayaw mo na magpatuloy. Pero pag inisip mo na isang araw, di ba, darating si Jesus, susunduin ka, kukunin ka dito sa magulong mundo na to, yun ang saya. Di ba? Kaya naman nagpapatuloy kang magsimba, nagpapatuloy kang mag-worship, nagpapatuloy kang manalangin, kasi may blessed hope ka na tinatawag, di ba? And ito ang hope natin. 1 Thessalonians 4:16, 17, tapos 5:9-11. Sabi, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Di ba? Walang hanggan, makakasama na natin ang Panginoon. For God hath not appointed us to wrath. Ito para daw sa mga humihingi ng verse sa inyo. Kung ang mangyayari ba ay pre-trib, hindi mid-trib at post-trib. Di ba? Ang sabi dyan, for God hath not appointed us to wrath. Di ba? Ayaw ng Diyos na matanggap natin yung galit ng tribulation, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore,
comfort yourselves together. Di ba? Nasa pamamagitan nito, diyan kayo magpalakasan. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, darating ang Panginoon. Di ba? Kaya tuloy lang. Di ba? Ano man ang mga nakaka-discourage na bagay sa mundo, pero kung titingin ka doon, na isang araw, di ba? Wawakasan ng Panginoon lahat ng mga sakit na nararamdaman mo, lahat ng mga virus na nararanasan ng mga tao ngayon, lahat ng mga problema na hinaharap mo, di ba, ma-energize ka. Sisigla ka ulit. Di ba? Hindi yung andyan ka nga, nasa church ka nga, gumagapang ka na lang. Di ba? Kaya pa to hanggang rapture. Sige, pastor, let's worship the Lord. Di ba? Pero yung saya, wala na. Kaya pa to, magtatamborin pa ako. Pero wala. Ang dami kong problema. Di ba? Pero isipin mo yon, kung iibahin mo yung iyong kaisipan, na may hinaharap ka ngayon, di ba? Pero nakatingin ka kay Jesus, sa paparating na Jesus, tingnan mo, iiba ugali mo. Iiba attitude mo, iiba ang paningin mo sa buhay. Amen? Di ba? Kakanta ka pa rin ng masigla, magwo-worship ka pa rin ng masaya. Amen? Amen? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Tingin mo, feeling, itsura bang may pag-asa yan? Oh, wala na. Sumuko na sa buhay. Diba? Kung may pinoproblema ka ngayon, huwag kang mag-alala. Matatapos din yan. May katapusan ng lahat. Ang walang katapusan, ang salita ng Diyos. Ang walang hanggan, si Lord, si Jesus. Pero yung problema na yan, may hanggan yan. Amen? Kaya nga sabi ni Pastor Mon, pinagdadaanan lang ang tawag dyan kasi dadaan ka lang. Amen? Di ba ngayon parang down ka, bukas tingnan mo, energetic ka na naman. Amen? Ngayon, 5 piso lang ang nasa bulsa mo, bukas tingnan mo 5,000 na ulit yan. Di ba naintindihan? Di ba? Yung parang magulo kayo ngayon, parang feeling mo na mabobroken family na kayo, parang yung mama at papa mo nag-uusap na, maghiwalay na tayo. Pero tingnan mo next week, nagde-date na yan. Amen? Basta't manalangin ka. Ituhod mo sa Panginoon. Di ba? Lumuhod ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Amen? Di ba yung light group nyo, parang feeling nyo kumukunti tayo. Pero ngayon lang yan. Kapag nanalangin kayo, umasa kayo sa Diyos, dadami rin kayo. Amen? Pag inayos nyo ang buhay nyo, dadami rin kayo. Amen? Amen. Yan ang pag-asa. Yan ang dapat ugali natin. Punong-puno ng pag-asa. Di ba? Kasi kung hindi, magugulat kayo, tingnan nyo, kagaya nung asawa ni Martin Luther. Baka mamaya, yung kapatid nyo, yung nanay nyo, mag-block na lang yan. Diba? Mag-block na nasuot, mag-block na pambahay, block na damit. Bakit? Kasi yung mukha mo mukhang patay. Diba? Makikiburol siya sa'yo. Diba? Kasi ganyan. Diba? Pero kung ikaw, lagi kang, yung yung mukha mo, laging parang Pasko. Diba? Ang paligid mo rin parang magiging masaya, gaya ng Pasko. Amen? Diba? Ang Pasko ay kay saya. Diba? Dahil kay Jesus. Iba pala lyrics nun. Okay, so may pag-asa tayo, may hope tayo kay Lord. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo yung mukha mo. Sabi mo, may pag-asa kay Lord, may pag-asa. Diba? Hindi yung laging diba? Laging ganun nga tinuturo ni Ate Mer. Halimbawa, parang isipin mo, konti tayo ngayon, pero hindi. Next week, marami tayo. Di ba? Konti yung blessing mo ngayon, parang gapatak, ambon lang yung blessing mo ngayon. Next week, babagyo ng blessing sa'yo. Di ba? Darating ka sa punto na sasabihin mo rin, Panginoon, tama na, lunod na ako sa blessing. Di ba? Kasi nangyari yan, di ba? Kay Moses, nangyari yan. Kay D.L. Moody, nangyari yan. Pwedeng mangyari yan sa'yo. Basta't umasa ka sa Diyos. Di ba? Huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Di ba? Kung yung mundo nga, alam nila yun eh. Dapat tayo rin. Bakit? Kasi buhay ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buhay ang Diyos. Di ba? Sampalin mo, sabi mo, buhay ang Diyos. Di ba? Buhay ang Diyos, tapos dadating siya. Amen? He will come and save you. Say to the weary one, surely your God will come. He will come and save you.
Di ba? Pag dumating ka na sa punto na hindi mo na alam ang gagawin, salamat sa Diyos kasi siya alam niya ang gagawin. Amen? Pag nasa dulo ka na ng rope, ibig sabihin nun, kamay na ni Jesus yung susunod mong hahawakan. Amen? Nanggigigil ako sa iyo dyan, Rex. Amen. Diba? So, yun ang gift of hope na kailangan nating buksan ngayong Pasko. Kaya kung gusto mo, di ba, maging masaya ang Pasko mo, ang saya wala sa menudo, sa apritada, sa kaltereta. Ang saya na kay Jesus. Amen? Wala sa ham, sa lechon o sa bibig ng baboy. Na kay Jesus ang saya. Amen. Di ba? Wala sa pamaskong handog ni Mayor yan. Kahit meron o wala tayo niyan, masaya tayo. Amen. Di ba? Dahil si Jesus ay nasa atin. Amen. At siya ay darating. Okay? Kaya naman, let us look forward dyan sa, sa rapture na tinatawag na yan. Alam nyo, kahit ano pang sabihin ng mga tao, kahit ano pang mga maling ituro nila, naniniwala pa rin ako si Jesus darating. 'Di ba? Ngayon, bukas, o kailanman dumating si Jesus, basta maniniwala ako darating siya. Kaya ako bilang parte, 'di ba, ng buhay ko, mag-aayos pa rin ako sa Panginoon. Magbabasa pa rin ako ng Bible, magpapastor pa rin ako, mananalangin pa rin ako. Bakit? Kasi tuloy na tuloy 'yan. 'Di ba? Yung alis nyo lang ang nakakancel. Relasyon lang ang nakakancel. Pero ang Diyos, tuloy. Amen? Tuloy ang pagdating ni Lord. Tuloy, totoo ang salita ng Diyos. Darating siya. Amen? Amen. Amen. Darating siya. Kaya naman, mapuno tayo ng pag-asa. Amen? Amen. Next naman, the gift of triumph in trouble. Napakaganda rin ang regalo na to, di ba? Na meron kang pagtatagumpay. Diba? Actually, ang triumph, alam nyo, ang kinagandahan daw sa kanya, hindi lang basta tagumpay, kundi celebration ng tagumpay. Amen? Kasi may nagtatagumpay, hindi masaya eh. Diba? Naka-top 1 na nga, hindi pa rin masaya eh. Diba? Ba't hindi ka masaya? Top 2 kasi yung kinakainisan ko. Diba? Kaya naman pala, top 1 na nga, di ba? May mga ganun eh. Di ba? Kung kunwari, may, di ba? Darating sa nanay, tatay. O anak, ba't ka malungkot? 98 ka, di ba? Kasi yung kaklase ko, 99 eh. Di ba? Yung parang, may mga nagtatagumpay, pero hindi nagse-celebrate. Pero tayo dalawa. Amen? Amen? Bakit? Kasi matagumpay na tayo, nagse-celebrate pa tayo. Amen? Celebrate, Jesus, celebrate. Kaya igalaw mo yung leeg mo, mag-celebrate ka. Diba? Bakit? For He is risen. Diba talaga? Bakit? Buhay kasi ang Diyos. Diba? Nabuhay siya na mag-uli. Kaya naman, ayan, matagumpay ka na, nagse-celebrate ka ba? Romans 5:3-4. Kasi gumaganon din ako sa bahay. Sabi ni Yesha, Tito Hem, paano yan? Sabi ko, ganito ka lang. Ayan. Okay, it's Romans 5:3-4. Sabi, basa, 1, 2, 3, go. And not only, and patience, experience hope. Di ba? Ang ganda, no? Bakit? We glory in tribulation. Sa ibang salita ng we glory in tribulation, masaya tayo kahit may tribulation. Masaya tayo kahit may problema. Masaya tayo kahit may pagsubok. Masaya ka kahit dinidisiplina ka ng Panginoon. Bakit? Kasi alam mo, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Di ba? Merong mga resulta palagi. Merong mga bunga palagi. Amen? Kaya sabi nga dito sa 1 Thessalonians 1:6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Di ba? Kung papansinin nyo, no, contrast siya. Bakit? Affliction pero may joy of the Holy Spirit. Ngayon, sinasabi dyan, posible yan. Di ba? Na may affliction pero masaya ka pa rin. Ang sample niyan si Peter. Di ba? Ang sample niyan si Paul. Di ba? Gigilitan na yung leeg. Puputulan na ng ulo, masaya pa rin. Susulat pa rin ang rejoice evermore.
Rejoice in the Lord always, tas mag-iisip lang ng konti, and again I say rejoice, magsusulat ulit ng ganon. Di ba bakit? Kasi alam nila, di ba, na we can rejoice in tribulation. Alam nila na pwede pa rin tayong magsaya kahit sa gitna ng nararanasan nating ganito, ng ganyan. And sabi nga ng Job 23:10, di ba? Isipin nyo na nga lang si Job, ang lalaking lahat na naranasan. Di ba? Blessed ka nga kasi hindi mo pa nararanasan yung naranasan ni Job. Pero ano sabi ni Job? But he knoweth the way that I take. When he hath tested me, I shall come forth as gold. Alam niya na sa mga nangyayaring to, tinatry lang ako ng Panginoon at pagkatapos nito, magniningning ako gaya ng ginto. Amen? Tingnan mo yung katabi mo ulit. Mukha na bang ginto yan? Tingnan mo yung ngipin, baka may ginto. Yan. Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, ma-purify ka, maayos ang buhay mo, maging ginintuan ka, di ba? Maging totoo ka. Amen? And isa sa mga mga kagaya nitong mga tribulation na tinatawag nito ay ang mga problema, ang mga pagsubok sa buhay. Unang-una, ang gustong gawin kasi ng Panginoon sa atin, matuto tayo sa lahat ng mga pagsubok natin, sa lahat ng mga mali natin, sa lahat ng mga baluktot o buktot na buhay, na aspeto ng buhay natin, matuwid lahat yun. Kung halimbawang mayabang pa tayo, gusto ng Panginoon kasi mag-humble pa tayo. Di ba? Pero, again, we rejoice in tribulation. Dahil after nito, alam naman natin ang magiging bunga nito. Di ba? Na maayos na pamumuhay. Sabi rin ng Hebrews, wala daw masayang disiplina ang nangyayari kapag present pa lang yon na nangyayari. Malalaman mo lang na yung disiplina na yan ay all things work together for good to those who love the Lord pagkatapos na. Di ba? Pero alam nyo, lahat ng yan may purpose. Sabi nyo nga, lahat ng yan may purpose. Ako nga, alam ko talaga kumikilos ang Diyos Kasi minsan may mga pagkakataon na gano'n, yung parang merong mga mensahe ang Diyos na gusto niyang iparating, di ba, ayusin tayo, gawin tayong humble. Kaya naman, may mga nangyayari sa buhay natin. Di ba? Parang itong lately, di ba, may mga tao tayo dito, may mga kapatiran tayo na nawalan. Di ba? Nanakawan. Di ba? O kaya naman, nawalan ng ganto, nabangga sa ganto, na aksidente. Ngayon, kapag ganyan na mga sitwasyon, ano ang naiisip nyo? Tinatanong nyo ba ang Diyos? Diyos, bakit? Kakakanta ko lang sa'yo. Diyos, bakit tapak ko lang ng church? Kakasamba ko lang? Ba't nangyayari sa akin to? Pero isa, ang pwede mong gawin, di ba? Pag may mga ganyang nangyayari, yung mag-reflect ka. Mag-re-evaluate ka ng buhay mo. Ano nga bang pagkakamali ko? Di ba? Bakit ba ako nanakawan? Tanong ko nga kay Kuya J kung okay ba yung tithes offering pledge ko. Kasi baka may mga ganun Di ba na baka kaya nanakawang ka kasi ninakawan mo rin si Lord. Di ba? Ngayon, ang gusto ng Panginoon sa'yo, matuto ka na. Di ba? Naalala ko si Papa, nakailang nakaw din sa kanya noon. Ay, nawala yung kanyang mga pera noon. Di ba? Pero hindi siya mababago until he realize talaga na kaya nangyayari sa akin to kasi nga hindi naman ako nagtatights Di ba? Kaya nangyayari sa akin to, hindi ko pa sinusunod talaga ang Panginoon May mga ganon. Parang isipin mo maigi, may aspeto ka ba na hindi sinusunod sa Panginoon kaya nangyayari yan? Di ba? Bakit nakakaranas ako ng sakit na ganito? Kasi hindi ka nagpapahinga. Di ba? 24/7, trabaho ka. Daig mo pa di ba, makinarya. Ang makina nga, pinapahinga para hindi mag-overheat. Ikaw pa kaya? Di ba? Kaya dito, may mga katok ang Panginoon. Hindi siya laging sasabi sa'yo, Aaron, ito ang mensahe ko sa'yo. Ayusin mo kasi yung pagpa-plug mo. Isabay mo kay rap. Di ba? Kaya hindi laging ganun si Lord. Yung parang meron kang boses na maririnig. Pwede siyang magsalita sa'yo sa preaching. Di ba? Pag nagpe-preach kaya huwag kang iilag. Ay, hindi kami yan. Sumusunod kami sa pastor. Hindi kami yan. Di ba? Parang laging ganun. Di ba? Kunwari, pag may mga papatamaan kami tungkol sa love life, hindi kami yan. Hindi kami. Dapat umamin ka, ay kami yan. Kami yun.
Ang sakit, di ba? Tapos kapag umamin ka na kami yun, magbagong buhay ka. Di ba? Talaga, sige na nga. Di ba? Pag 30 na lang kami magja-Jollibee. Di ba? Naintindihan? Amen? Di ba? Yung wag kang iiwas. Ay, yung hindi nagbibigay, ako yan. Yung nakakalimot mag-tithes, ako yan. Sorry ka kay Lord. Tingnan mo, darating yung time, pag pinlansya mo yung sarili mo, paplansya hindi ni Lord lahat ng mga senaryo, parte, aspeto ng buhay mo. Basta mag-ano ka, 'di ba? Mag-isip ka. 'Di ba? Ako nga, kahit ako, 'di ba, nung nangyari sa akin yung na-scam nga kami sa DigiCars. Tanong talaga ako kay Lord Lord, anong mali ko? Anong mali namin? Personally, kinausap kami ng Panginoon. Hindi lang 'yun. 'Di ba? Na ano kami doon sa aircon. Pinagawa namin, sinira lang. 'Di ba, sa isip-isip ko, Lord, anong mali namin? Anong mali ko? 'Di ba? Sabi ang Panginoon sa akin, ayan, nagmamadali ka kasi. 'Di ba? Hindi ka makapag-antay kasi. 'Di ba? Hindi ka nagpe-pray bago ka magdesisyon. Okay, nakausap ako ng Panginoon doon. Kaya minsan may mga ganun sa buhay natin, circumstansya, preaching, o kaibigan mo. 'Di ba? Kaibigan mo, nag-Starbucks kayo, o sinasabi sa'yo, feeling ko, Rap, hindi bagay sa'yo si Veronica. Hindi Christian, Tapos nakita ko nagti-TikTok, gumaganon-ganon. 'Di ba? Ngayon, makinig ka, baka si Lord yun. Nagkatawang tao lang na kaibigan mo. Kasi ang totoo naman talaga, hindi nanlilibre sa Starbucks yun, pero ini-Starbucks ka. 'Di ba? Para lang sabihan ka, hindi ka para kay Veronica. Para ka kay Victorina. Yung mga pangalan pang lola no? Yung mga ganon, makinig. 'Di ba? Kahit sa 'di ba, sa mga light group leader, pag may mga sinasabi, makinig. Amen. 'Di ba? Kaya minsan, kaya nga 'di ba may mga kasabihan, kinilig lang, hindi na nakinig. 'Di ba? Wag laging kilig, kinig din. 'Di ba? Kasi pag hindi ka nakilig, hindi nakilig 'yan, 'di ba? Tapos hindi ka nakinig, nginginig ka na sa susunod na pag ikaw ay kinausap ng Diyos, magulat ka. Kaya yung mga ganon, 'di ba? Meron pa yung nagpapastor, 'di ba? Parang pinagpapastor siya ng Panginoon. Ano nangyari? 'Yun ang wag niyong iintayin, yung pinilay siya ni Lord. Kasi pinagpapastor ni Lord, laging takas ng takas. Punta siya sa Korea. May punta. Takas. Basta may calling si Lord, pinapag-preach siya dito. Takas siyang ganon. Para hindi siya makatakas, ano nangyari? Nasagasaan siya. Tapos buhay pa, yun nga, kinailangan na putulin yung kanyang, paa. Ay, hindi pala, pinutol. Yung parang hindi niya maigalaw. Di ba? Pero, tinuloy niya yung pagpapastor niya. Doon siya sumunod kay Lord. Di ba? Kasi may mga ganon, yung parang message na ni Lord, ang tigas pa natin. 'Di ba? Kaya dapat, yun nga, yung makinig tayo kay Lord. And pagkatapos nun, ayun yung masasabi natin, we will have joy in tribulation. Sasaya kang bigla. Ay, kaya pala ako dinisiplina ni Lord. Kaya pala nanakit ang puso ko ng ilang araw kasi may gagawin siya sa akin. May pangungusap siya. Naintindihan? Amen? Amen? Yan. Serious na kayo Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukhang sumusunod ba yan kay Lord? Ayan. Mukhang may joy ba yan sa pakikinig ng Word of God? Di ba? Tsaka yun nga, pagka may mga ganyan tayo, pag may mga nararanasan tayo, tinatamaan tayo sa preaching, wag lalaki butas ng ilong natin. Di ba? may mga, ako, nakikita ko yun, pag pinapatamaan sa preaching, talaga, tas hanggang luncheon fellowship na yon. Talaga, makikipagkamay ako, ayaw. Di ba? Kasi tinamaan daw siya sa preaching. Wag ganon. Di ba? Kasi si Lord, gusto niyang ayusin ang buhay mo. Gusto niya maging ginuntuan ka. Amen? Again, tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang ginto. Yan. So, ganun ang gagawin ni Lord sa atin. Amen? Amen. Again, pag may mga pagdidisiplina, problema, talaga, hindi masaya yan. May mga pighati, iiyak ka talaga, minsan ganyan. Pero after nun, di ba? Though we sow in tears, we will reap in joy. Amen?
Yan. Ngayon, iyak-iyak ka, pero sunod, tatawa ka na. Hindi yan immediate, kasi pag immediate agad, di ba? Sira na ang ano nun. Di ba? Kailangan ano muna, yan, iyak muna. Lord, kasi ganyan-ganyan. Tapos sa susunod, yan, matatawa ka na. Kasi ma-experience mo na parang, mararamdaman mo, pinatawad ka na ni Lord, di ba? Inaayos na ni Lord buhay mo, inaayos na ulit ni Lord relationship mo, sa kapwa mo, sa asawa, sa partner mo, sa mga anak mo. Di ba? Inaayos na ni Lord yung finance mo. Ako, may time ako na gano'n. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sige, aayusin ko yung pagbibigay ko. Aayusin ko yung, magta-tithes ako, offering pledge. Then nagugulat ako, hindi pa natatapos ang linggo. May blessing agad. May kapalit agad. Di ba? Si Lord. Amen? Kaya nga ang galing nung testimony ni Daniel. Ayan, shout out kay Daniel. Pero ayaw niya nga sana yung parang ipasabi. Kasi may time kasi na nakaranas siya ng matinding pagsubok. Alam niyo ang ginawa niya? Kasi may ipon siya, 100,000. Sinacrificial giving niya. 100,000 yun, ha? Hindi 10,000, hindi 1,000. Di ba? 100,000 sacrificial giving, bibigay mo lang sa church. Di ba? Bibigay mo lang kay Lord. And alam niyo, after, nagkaroon siya na trabaho, tapos higit pa dun yung kanyang sweldo. Di ba? Ha? Totoo yun, di ba? Kasi bakit? Every time na inaayos mo yung giving mo, every time na talagang nagbibigay ka sa Panginoon, nagiging generous siya sa'yo. Alam niyo ang sikreto, alam niyo, pag galante ka daw kay Lord, hindi siya papatalo. Di ba? Mas gagalantihan niya sa'yo. Halimbawa, galante ka kay Lord, Lord, bibigyan kita ngayong Christmas. Love gift ko sa'yo, 5,000. Diba? Tingnan nyo, mas gagalantihan pa ni Lord sa'yo. Ilang beses ang balik sa kung saan saang area, aspeto, ang saya ng pamilya, maayos relasyon, diba? Healthy, diba? Kasi ganon, pag pinakitaan mo si Lord ng sacrifice, a little bit of sacrifice, diba? Talagang tutumbasan niya yan ng higit pa. Kasi ang Diyos natin, El Shaddai. Diba? Ang tawag sa Kanya, more than enough kung magpala. Kaya sana, diba, dapat ngayon, humihiling ka na, Lord, itong 2023, naging parang ambon lang yung blessing ko. Sana, susunod na 2024, talagang ragasana. Diba? Hindi ko na po problemahin tong mga ganito, ganyan-ganyan. Ragasana talaga. Amen? Kung gusto mo ganon, ayusin mo. Lahat. Amen? Devotion, prayer, giving, di ba? Mag-ano ka, reflect ka. Di ba? Huwag mo nang intayin yung, yung pagod service. Di ba? Ngayon pa lang isipin mo, ano kayang dapat na itama sa akin ni Lord? Ano yung mga mali ko pa? Then, pag pinoint out ni Lord, huwag ka nang, Lord naman bigay mo na. Okay? Mo na, isuko mo na sa Kanya. Amen? Amen. Next naman, the gift of love. Ayan, the gift of love. Sabi ng Romans 5:5, basa, and hope. Ayan, di ba? Kaya, gift of love. Kasi ito nga yung talagang napakaganda sa regalo ng Panginoon, di ba? Na tayo ay minahal niya. And minahal niya tayo, hindi lang eternally, kundi unconditionally. Paano ibig sabihin ng unconditionally? Maging sino ka man. Ikaw man ay pula, ikaw man ay maitim, maputi, mahal ka ng Diyos. Madilaw, mahal ka ng Diyos. Mahaba buhok, may buhok, shiny ang ulo. Ayan, mahal ka ni Lord. Amen? Amen. And sabi nga dito, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At ano-ano yung mga binigay ng Panginoon dahil mahal niya tayo? Yun nga, yung kaligtasan natin, di ba? Yung forgiveness, di ba? And alam nyo, yan din daw dapat ang ibigay natin ngayong Pasko. Di ba? Kaya yung Christmas ID natin, ano yun? Why don't you give love on Christmas Day, Christmas Day? Di ba? Mag-practice na kayo, ha? Di ba? Why don't you give love on Christmas Day? Di ba? Kasi nga naman, ang binigay sa atin ng Panginoon, pagmamahal. Kaya dapat sana ang ibigay din natin ay pagmamahal din. Anong nakaloob sa pagmamahal na yon, di ba? Na sana ngayong Pasko, magmahal ka ng tao. At anong nakapaloob? Magpatawad. Di ba?
matanggal ang mga bitterness. Di ba? Itong taon na to, sino sa inyo ang may kagalit ng buong taon? Sana itong Christmas Day, batiin mo na. Merry Christmas, ito ang frame. Alarm clock para sa iyo. 'Di ba? Ito may peace offering ako. Bati na tayo para maayos ang ending ng 2023 natin at maayos ang 2024 natin, 'di ba? Sino sa inyo may kagalit lately? O para sumaya ang Pasko nyo, magpatawad. 'Di ba? Batiin mo yung kapitbahay na nagpapapupo ng aso niya sa tapat mo. Batiin mo. Bigyan mo ng aso, ng pusa, ganyan. Diba? Bigyan mo ng something. Amen? Diba? Tratuhin mo ng mabuti. Tsaka hindi naman laging regalo. Pwedeng service, diba? Linisin mo yung motor niya, diba? Wow. Linisin mo yung bahay niya. Diba? Nakakatawa, kahapon may naglinis ng bahay namin. Praise God. Kaya, diba? Tinulungan kami. Kaya, kumbaga parang basta give love on Christmas Day. Kasi, pag-ibig din, yun natanggap natin. Amen? Diba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapasko ng masama loob. Huwag kang magpapasko ng bitter. Yan. Dapat, ang Pasko mo punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga, di ba, ang saya ng Pasko, lalong-lalo dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga hindi nagbabatian di ba? Yung mga kapitbahay, Uy, Merry Christmas! Happy New Year, Mare! Di ba? Nagbibigay ng biko, ng Shanghai na 4 na araw na. Di ba? Talagang yung kasi, ang babait ng lahat, di ba? Happy New Year, di ba? Kami rin, kahit dun sa street namin, sa NHA, gugulat ako dun, lahat nagbabatian pag Merry Christmas, tsaka Happy New Year. Kahit hindi mo talaga kabatian, yung hindi ako, yung mga nagpa-park, yung mga hindi nagbibigay ng pang-parking. Diba talagang binabati ako, Merry Christmas Kuya Apo, Merry Christmas Pastor, ganyan-ganyan. Hindi ko naman talaga kabatian yon kasi yun ang espiritu ng Pasko, yung pagmamahal. Diba? Pero again, sabi nga daw nila, dapat hindi lang daw Pasko, kundi araw-araw. Diba? Amen? At magmula ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Diba? So, produkto na yon, yung magbigayan ng pagmamahalan. Amen? Amen. So, sabi mo, love, love, love. And next naman, the gift of the Holy Spirit. Sabi, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit who is given unto us. Romans 5 verse 5. Sabi nga ng John 14:16-18, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you. Holy Spirit yun and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Diba? Alam niyo ang kagandahan din sa regalong ito ng Pasko, meron tayong comforter. Meron tayong yung talaga nagpapalakas ng loob natin. Hindi tayo magkakaroon ng Paskong malungkot, 'di ba? Yung Paskong nandiyan ka lang sa sa gilid, nagmumukmok, 'di ba? 'Di ba? Kaya may mga ganun, yung parang ang kanta mga kung mawawala ka, 'di ba? Yung sana ngayong Pasko ay diba? Ang lulungkot ng mga kanta. Diba? Hindi mangyayari sa atin yon kasi meron tayong Holy Spirit. Diba? Na mag-encourage sa atin at magko-comfort sa atin. And ganun din diba, sa panahon natin ngayon. Bakit daw hindi pa lumalabas ang Antichrist? Bakit? Kasi may nagre-restrain pa sa kanya. May pumipigil pa. Sino? Ang mga Kristiyano at yung Holy Spirit. Hanggat andito pa yung Holy Spirit, hindi pwede na lumitaw ang Antikristo. Bakit? Kasi pag andyan ang Spirit, Holy Spirit, andyan ang Spirit of Truth. Diba? Kaya kahit kailan hindi niya madideceive yung mga tao, lalong-lalo na yung mga Kristiyano. Pero pag wala na ang mga Kristiyano, wala na rin ang Holy Spirit dahil nag-rapture na, lilitaw na ngayon si Antikristo. Idideceive niya ang mga tao at madideceive nga naman sila. Diba? Ano ang idideceive niya? Yung mga nawala, kinuha ng alien yan. Kaya peace, peace, peace. Ako ang mag-aayos sa inyo. Diba? Sambahin niyo ako. Ganyan. Diba? And ang nga talaga ngayon, yung sinasabi nila, mag-ingat daw sa AI.
Diba? Kasi yung AI ngayon ang pwedeng gamitin para i-deceive nga ang mga tao. Nung una, pag tinatanong ko ang AI tungkol sa mga Bible, tama ang sinasagot. Nung lately, tinry ko ulit, nag-ano ko ng AI patungkol sa Bible, ang mali-mali na yung sinasagot. Diba? Kaya hindi mo rin talaga pwedeng pagrelayan ang AI, lalong-lalo na sa mga spiritual na bagay. Okay? So yun. And next naman, the gift of deliverance from wrath. Ito na, malapit na tayo matapos. Sabi, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So regalo rin yon ng Diyos, na ililigtas niya tayo mula sa Kanyang galit. Diba? Kaya nga yung picture na pinakita sa atin ni Ate Mar, diba, nung nakaraan, basta't nasa likod ka nung krus ni Jesus, safe ka sa galit ng Diyos. And yun nga yung nakakatouch kay Lord, diba? Nung binato siya, diba, ng lahat ng galit, sinalo ng Panginoon lahat ng yon, 'di ba? At siya ang kumuha, 'di ba? Para tayo ay maging safe. Okay? And Romans 5:10 sabi nga diyan, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Magiging ligtas po tayo kahit ano man ang mangyari. And last na lang, ito na po 'yon. Yung the gift of joy. And sabi nga ng Romans 5:11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the reconciliation. Sabi dyan, no? Joy in God. Sabi nyo nga, joy in God. Joy. Alam mo, para hindi mawala ang joy nyo, dapat magkaroon tayo ng joy in God. Ang joy natin nasa Diyos. Diba? Wala sa mga material na bagay, wala sa mga regalo, wala sa pera. Ang joy natin, nasa Diyos. Wala sa mga tao, kundi nasa Diyos. Amen? And yan ang regalo sa atin ng Panginoon ngayong Pasko. Diba? And gusto mo ba nabuksan na yan? Amen? Diba? Taas ang kamay ng gustong maging masaya ngayong Pasko. Ito lang naman kasi yung pinagpe-pray ko nung mga nakaraan, kahit nga dun sa OBS, diba? Na Lord, pasayahin nyo naman yung Pasko namin. Yung New Year namin. And alam nyo, kasi parang inisip ko, na bago yun, nung nag-preach si Ate Mer nung Friday. Panoorin nyo yun pag na-upload na, panoorin nyo yun, napakaganda nung mensahe na yun, tungkol sa prayer burden. Tapos sa dulo nun, binurden niya kasi kami. Diba? Pinakita niya yung mga mangyayari. And actually, naramdaman ko na yun, yung burden na yun, habang nasa bahay ako, tapos may mga pinapanood akong documentary. And ito nga, sobrang totoo to kasi syempre, WHO na yung nagsabi, di ba, yung World Health Organization. Meron silang tinatawag ngayon na Disease X na magiging 20 times daw powerful than COVID-19. Tapos ang sinasabi ng end time headlines, ang pandemic daw talaga ang magiging catalyst para magkaroon ng New World Order. Nung napanood ko yon, tapos nung sinabi pa yon ni Ate Mer nung OPM, sabi sa inyo, bumalik ang memorya ko nung 2020. Lahat ng mga pighati, lahat ng mga lungkot natin nung 2020, yung gusto nating magsama-sama pero hindi tayo makapagsama-sama, gusto nating magsimba pero hindi tayo makapagsimba, gusto nating magtrabaho ng maayos, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos, ang mga pamilya nagkakahiwa-hiwalay, ayaw mo naman na maramdaman tong sakit na to pero nagkakaroon ka ng sakit at mga sintomas na to. Lahat yun talagang na-rewind sa isip ko. Then sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ganito ang balita, paano kaming magkakaroon ng saya? Paano talaga namin i-maintain yung joy? Kung ganito ang bumbungad sa amin na bali-balita, 'di ba? Napasasayahin ka lang itong Pasko. Pero pagpasok ng 2024, ano na naman kaya ang mga balita? 'Di ba? O binalita na naman na paghandaan nyo ngayon ang summer next year. Pag-pray nyo na lahat na tayo may aircon. Diba? Pag-pray nyo, madagdagan yung mga aircon natin. Bakit? Kasi magiging ilang beses pa ang init. Diba? Next year. Sabi ko, Lord, paano kaming makakasurvive? Diba? Ang mga tao ngayon, diba? Parang hindi naman sa wag kayong matawa. Yung mga balita ngayon, diba? Hiwalay na si ganto, hiwalay na si Katniel, hiwalay na si showbiz, si Richard Gutierrez, tsaka si ganto. Tapos sa mga balita, sa mga pamilya, gustong maghiwalay ni nanay, ni tatay. World, diba? Is tearing apart, parang
Parang dito mo masasabi na grabe, paparating na talaga ang Panginoon. Kailangan ng mag-rapture. Di ba? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, pero habang andito pa kami, paano kami magiging masaya? And alam nyo, walang ibang binigay sa akin na solusyon ng Panginoon kundi sarili niya rin. Sinasabi sa akin ng Panginoon, huwag mo kasing kunin ang saya mo sa event, sa sirkumstansya. Huwag mong kunin ang saya mo sa mga nangyayari lang ngayon. Diba? O kung okay ka ba o hindi. Kung okay ba ang ekonomiya o hindi. Kung okay ba ang trabaho mo o pera mo. Diba? Kung okay ba ang pamilya mo. Diba? Kasi hindi ka naman talaga magiging masaya kung papansinin mo lang yung mga nangyayari sa paligid. Pero still, mahahawakan mo yung joy mo kapag ang joy mo na kay Jesus. Diba? Kaya yung kanta ni favorite ni Miko na kanta, I still have joy. Still have joy after all I've been through. I still have joy. I still have joy. Still have joy after all I've been through. I still have joy. Di ba na dapat na ganun ka ba? Na masasabi mo sa sarili mo na masaya ka pa rin. After all I've been through, I still have joy. Kasi meron pa rin Jesus. Meron pa rin Jesus. Amen? At siya, hindi siya nagmamaliw, hindi siya natatapos. Kaya, again, itong Pasko, ituon natin yung ating joy sa Panginoon. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Amen?